So bali andito na naman po tayo sa Lopez, Quezon. Dito po ay may pinabibinta na naman sa atin na property na nagkakasukat po ng 2.6 hectares po ano. Bali dito po sa provincial highway na to, dito po ay ang layo na ng property na pinabibinta sa atin ay bali na sa 3 meters lang po ano ang pinakang papasok po niya. So doon po ay may lakad tayo, pero ang pinakang right of way po niya, doon makikita po natin doon sa may poste na yon, doon po tayo bibigyan ng right of way po nitong nasa harap na property na ito. So bali ang layo lang po nito sa town property ng Lopez. So nasa 14 kilometers lang po tayo. Ito po yung pinakang provincial highway po niya going to Buena Vista, Quezon. So ito po ay nasa titulo po nito ay solo title po ano. Mismong si seller po ang nasa title, nagbibenta nitong property na 2.6 hectare. Medyo ang lupa lang po niya, medyo slope lang po siya ng konti, pero meron naman po siya mga produkto na nilalamang pangnyug. So napakaganda po ng property. Tara po, pasukin natin yan. So bago ko nga po pala pasukin ang loob ng property, so bali papakilala po ako sa inyo. Ako po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Realty 2. So dito po yung bago nating property na papasukin sa loob ng nasasakupan ng Lopez, Quezon. Tara po, samahan niyo ako sa pagpasok sa loob ng ating property. Yan. So bali dito po tayo sa property ay ang reality po ng property niya, so medyo slope lang po siya no. Pero itong property po ito ay napakamura po na pinabibenta sa atin ni seller ito. Itong 2.6 po na malapit po sa provincial highway. So nagkakahalaga lang po siya ng 1M lang po. Nakanito po tayo sa 1M, 2.6 hectare. So 1M po ang pinakang presyo po ni seller sa atin. Nito na po siya. Siya po naman ay TCT title. So buhay na buhay po si owner na nagbibenta po ng property na to. Bali ito po yung dadaanan lang po natin na right of way na po. Bali imikot lang po ako, gawa ng medyo talagang napakaputik po sa panahon ngayon, gawa ng napakaulan po dito. So yung po mga nakasubscribe no sa isang YouTube channel namin na Art of Field, so siya po ay hindi na po namin siya magamit ngayon. Siya kadahilanan po siya ay wala na, nahack na po siya. So ito na po yung bago namin YouTube channel, Art of Field 2. So paki-subscribe na po at paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na mga murang farm lot. Yan. So dito naman po ay makikita naman po nyo yung aming contact number, ang WhatsApp and Viber po ng ating number sa taas po ng ating screen. Yan. So yan po yung provincial highway po ano, yung taas na yan. Kapansin po nyo na yan lang po yung poste, napakalapit lang po natin sa linya ng kuryente. Yan. So bali dito na po yung pinakang property niya. Mapapansin po niya medyo masukal na yan. Medyo pababa lang po siyang area yung pinakang pagkalupa niya, pero hindi naman po siya mahirap puntahan. Yan. So diyan na yung right of way. Sige. Yan, ito na po yung pinakang right of way po niya ano. Yan na po. Then yun po yung may drum na yun, doon na po yung pinakang karsada niya, yung provincial highway po. Makikinig naman po niyo yung ingin ng sasakyan niya sa taas na yan. Medyo natatabunan lang po tayo, medyo nag-upland lang po. So dito na po yung pinakang right of way niya. Napakaganda naman po ng daan papunta dito sa property. So yan na po yung ating property na pinabibinta sa atin na 2.6 hectare. So napakaganda po niyan. Inuulit ko sa mga buyer po natin dyan, investment. So ito na po ang property na murang-mura, napakalapit sa bayan ng Lopez. Yan. Dito sa start ng puno na ito, then yun po yung taas na yan. Yan na po yung karsada. Ito na po yung pinakang property niya. So medyo talagang masukal lang po ano. Sakop na ng property yan. Bali sakop na po ito ng property. Tinuturo na po sa atin. Then ito na po yung pinakang loob po ng property niya. So napakasukal lang po talaga ng pinakang area ng pagkalupa niya sa ngayon. Yan. So ito po ay medyo slope ng konti. Hindi lang po natin makasilip yung pinakang baba, gawa ng napakakapal po ng damo. Makakita naman po tayo dito ng mga hardwood, mga anahaw. So dito lang po tayo sa pababa lang po itong area nito, para baga po siya yung kawa islas simi ano lang naman po siya, hindi naman po siya totally bangin. So yan po, makapansin po tayo dyan ng mga star apple sa may na property na yan, mga fruit bearing tree. Yan. Yan. Bali sisilipin po natin yung may pinakang baba na makita po natin yung pinakang reality po na pagkalupa niya. Ito naman po nga karating na farm na to. So makapapansin po natin, napakaganda po ng bakod niya. Ito po ay parang kambingan, so binakuran po siya ng lambat. Yan, para hindi po makawala yung pinakang mga alpas na kambing niya, makapunta po sa ibang property. Ha? Yan po. Dito na po yung pinakang ating
hangganan na po ako dumaan nung kaboundaryhan po ng kanyang karatig na lupa. Ito na po, mapapansin po natin meron tayo ditong Port Berry, Star Apple. So yan po yung pinakaloob po ng property niya. Hindi na po natin siya mapasok gawa ng napaka dami po niyang sukal na damo. Dito po boundary niya, meron po ako napapansin dun mga hardwood na malalaki po, at meron din po mga kawayan. Bali dito na po ako dumaan sa may area na po ito. Mapapansin naman po natin yung hangganan natin ay meron siyang bakod na mga tawag nito pisnit po ano. May mga lokbanan po. May mga lokbanan po siya dito. Ito po ay sako pa ng ating property. Ito pong maraming bunga. Yan, lokban na ito. Yan, ayan po yung fruit bearing tree na lokban po ano. Ito po sinasakupan ng ating property. So bali dito po ay nag-slope lang po siya sa area na ito. Itong malinis na ito, boss. Ito. Yung malinis na yan, may mga nyug na yan. Bali tinatanong ko po doon sa ating guide sa pagpasok dito sa property. Yan. Diyan po sa may ano na yan, meron po diyan sapa. So makikita po natin dito talagang rolling po itong part ng sa kabilang kalsada, tagusan din. Property na to. Ito na po ako dumaan sa pinakang taas po ano. Dahil hindi po tayo makapasok sa pinakang loob po ng property. Sa kadahilanan po nga talagang napaka ulan po ngayon dito sa Lopez. So dito na po ako sa pinakang taas po niya. Papasilip ko na lang po sa inyo yung pinakang reality niya ng pagkalupa, dahil dito na po ako pumisto sa pinakang taas po sa natatanaw po natin na yan na po yung nasasakupan ng ating property. Mula po doon sa maraming nyug na yun sa taas, then pababa po dito, yan po yung ating 2.6 hectares po ano na nadadalhan. Dito naman po sa karatig na ito, so ganun din po ang status ng lupa niya. So pababa rin po siya. Pababa rin po siya, pero makikita po natin kahit siya pababa, so hindi naman po siya totally na bangin. So siya po ay nag-rolling part lang po na ganito. Anhayan, dito naman po yung mataas na pagka-rolling. So yan na po yung ating property. Yan po mapapansin natin dyan. Yung maraming wala na pong nadadalhang matataas na nyug. Ayan, ito na po yun. May ilan-ilan pa naman pong nyug doon sa baba na yun. Yan po ay nasasakupan pa ng ating property. So sa kadahilanan po hindi natin mapapasok gawa ng medyo talaga napakasuka lang po ano. Yan, dito na po ako pumisto sa pinakang taas na po na ito. Yan. Ang dami pa nyug, ang dami po niyang hardwood oh. Ayan, makikita po natin mga hardwood po ng mga wood lumber, saka yung mga ilang puno po ng mga nyug pa dyan sa loob ng property na yan. So basta yung nababoundarihan po nung may nakita po natin mataas na nyug na yun, paikot. Dala pa yung ibabaw na yun. Diyan, nasasakupan po yun. Dala yun. Malapit din sa kalsada ron. May ilog dyan na malaki sa baba? Wala. Sapa lang. Sapa lang maliit. Yan, dyan po naman sa baba na yan, meron po dyan na sapa. Pwede po natin tayo mag-develop ng falls dyan. Dahil mapakalapit naman po sa provincial highway. Sako pa po yung pinakantaas na yon, yung may mataas na nyug na yon. Sako pa po yan. Mula basta ito po na nakikita natin na ito, paikot na to. Dala pa yan. Ito po nga area na to, dala pa po natin ito. Ito may mga fruit bearing to. Then yan po yung boundary natin na may bakod na lambat na farm. Yan. Dali, lalabas na po uli ako sa pinakang property gawa na hindi ko naman po mapasok yung pinakang lobo. Yun naman po baba nito. So flat na rin po naman yung baba na yan. Hindi lang po kami makapasok ngayon at talagang madulas po. Maputik, saka medyo naulan, masukal. Yun po ang dahilan kaya hindi po kami makapasok sa loob ng property. So inikot ko na lang po mula po doon sa may mataas na kahoy na yun, sa may nyug na yun. Yan po ay boundaryhan ano. Ito na po tayo. Yan po yung rolling din sa may baba na ito dahil nasa taas din po ako ng bundok kabilang side po tayo. Yan po ay nasasakupan pa niya. Yan. Yan. So bali dito po ako dumaan sa pinakang gilid na gilid na to. So dito naman po may portion tayo na pagtatayuan dito ng bahay. Ano po kung ating gagawin itong farm. So dito po sa area na to ay pwede po tayo dito magawa ng bahay pa sa area na to. Yung gagawin po natin na right of way. Tumbok na tumbok po ito sa karsada. So dito po sa area na to ay pwede tayo magawa ng bahay. Dito naman po sa may medyo slope na to, yan na po yung ating ipapalinis. At tanaw po natin yung paikot ng ating property na yan. So inyo mapapansin po yan mula doon sa may dulo na yon. Pag inalis po natin itong sukal na to,
ito po sa may area na to pababa hanggang dyan sa karatig. Tanaw na po natin yung pinakakagandahan po ng ating property. Parang style meron po tayong overlooking. Andito po tayo magbabahay sa pinakang taas. So meron naman po tayong source ng tubig dyan sa taas. Gawa na andyan po yung tubig ng barangay po, ano, yung tubig sa tabi ng provincial road na yung patubig po, yung nawasa. Yan. Kaya dito po sa part na to, ito po ay porsyon na natin para magkameron po tayo dito ng bakanting lote para pagtayon po ng bahay. So napakaganda pa rin naman po ng style dito ng pagkalupa. So dito po ay hindi siya talibis, so anhayan lang naman po siya at flat na area. So dito po pwede tayo maglagay dito ng bahay. Ito po masukal na area na to. Yan na po yung pinakang ating property na 2.6. Yan, papakita ko na po sa inyo yung pagtatayo natin ng bahay dito na pwede po nating gawan na bakasyunan. Tapos palinis natin yung pinakang area po nitong masukal na to. Tanaw na po natin dyan yung ating pinakang paikot na ating property. Sa pinakang side naman po ng kabila na to, yan na po yung ating property. So marami po tayo dyan mga magagamit pa na hardwood, pampabahay po. Kung sakaling magpapabahay tayo dito, meron din po tayong sariling kawayan. Dito po sa area na to, napakaganda na po dito sa tingin ko na magpagawa ng bahay. So dyan na po yung ating right of way na binigay po dun sa harap. So papasilip ko na lang po sa inyo dyan yung pinakang gagawin pong right of way ay talagang napakaganda naman po. Yan, dito po pwede na tayo dito magawa ng bahay sa area na to. Dito naman po ay marami tayong mga kapitbahay. Marami po ditong bahayan, lalo na po yung may tabi ng kalsada dyan, bahayan na po yan. Yan. Ito po yung pinakaloob po ng property. So anhayan lang po siya, then rolling na kaunti, anhay po uli. Yan. Napakasuka lang po talaga, hindi po makita sa video yung pinakang reality po ng pagkalupa niya dito. So yan, dito na po yung portion na pwede natin pagtayo ng bahay. Yan po, pinakikita ko na po sa inyo. Karating po natin, may mga kambingan dyan. Then ito pong lupang ito ay nasasakupan pa po ng ating 2.6 hectares po, ano. Yan. Bali pupunta na po uli ako doon sa karsada. Lalabas na po uli ako para mapakita ko naman po sa inyo yung pinakang right of way doon. Yan. Yan po sa may drum na yan, palabas na po tayo ng provincial highway. Ano po. Tapos dito na po yung pinakang right of way niya. Nasa 3 meters lang po ang nilayo sa provincial highway. So dito na po magbibigay ng pinakang right of way po, ano. Napakaganda naman po. Hindi naman po ito napakahirap na bulldozerin pa. So bali ay pa-flat lang po natin ng konti, tatambakan lang natin. Then yan na po yung pinakang start ng ating property. Yan na po yung pwede tayong magpatayo ng bahay sa lugar na yan. So napakaganda po ng area na yan dahil mayroon po tayo diyang overlooking part pag nalinis po natin yung area ng property na yan. So tara po sa pinakang provincial highway naman po. Palabas na po ako. Dito naman po ay meron tayong Converse. So may wifi po, ayan po. Pwede po tayo magpalagay ng ganyan. So napakalapit lang po, lakad 1 minutes lang po. Andito na po tayo sa provincial highway. Yan na po yung provincial highway, oh. Yan. So dito na po ulit tayo sa provincial highway, ano. Ito na po yung way papuntang Binavista. Then ito na po yung way papuntang Lopez. Yan. Bali andyan lang po yung ating property. Sa paglibang po nung bundok na yan po pinakita ko sa inyong wifi. Then lumakad lang po tayo na sa 1 minute. Ando na po tayo sa pinakang property. So maraming salamat po sa mga viewers natin. Hanggang dito na lang po ang ating video.